Sabi nga natin mga Pinoy, rice is life. Pero marami ring kultura, imbis na kanin, tinapay yung kanilang partner sa kanilang ulam. So nakikita ninyo sa likod ko, yung parang pinakapastulan nila ng kanilang tupa. And of course, meron tayong fresh meat dito. We'll do lamb curry. So you can definitely cook this bone-in or kasama yung boto. Just for convenience and of course, para mas mabilis maluto, i-debone lang natin. And so habang dinedebone natin, depende sa inyo. Kung gusto ninyong sagad na sagad yung pagkakatanggal ng karne sa buto. Pero kasi kunyari ito, mga mamaya pakukuluan natin to para sa stock kahit hindi na masyado. But make sure lang na you get the most of the meat doon na nakadikit sa bone. So kung iniisip ninyo, kung hindi ba mas malasa or mas malalim yung flavor kapag kasama yung buto, the general answer is yes. But depende rin kasi sa way of cooking. Kung low and slow ito, at saka long cooking, definitely malaki yung epekto. But I would make the argument na hindi siya ganun ka-importante or ganun ka-dramatic yung impact dun sa kalalabasan ng putahe mo. So, if you're aiming here like sa ginagawa ko ngayon for convenience, para mas mabilis maluto, boneless or deboned is definitely the better choice. But if you want more flavor, tapos yung type of dish na gagawin mo is more on stew, then yeah, definitely bone-in is something you might opt to go with. Sa pagpapastol ng tupa at kambing nagsimula ang HNP Bukid ni Tatay Farm dito sa Botolan, Zambales. Kalaunan, pinasok na rin nila ang pag-aalaga ng mga manok. Malakas naman ang kita sa itlog eh. Kasi ang itlog, everyday, nangingitlog ang chicken. Minemaintain pa rin namin yung pure breed. Pero tinatry namin mag-cross kasi gusto namin makuha pinakamalaking egg na pwede namin ma-produce. Some of the farmers specializing in poultry, kino-crossbreed siya sa native para yung resiliency sa weather. Yes, isa rin yun. Yes, isa sa factors yun. Down parang susunod na generation. Ayan, so ito Rhode Island, ito Yes. ito yung Sussex. No, ito yung Buff Orpington. Actually, isa to sa pinakamalaki na... Oo, laki nito, ganda. Yan. So ito yung incubator niya. Ilang eggs po ang kasya dito, sir? Ito is 2,000 capacity. 2,000 eggs. Kapag during summer, talagang pinupuno namin to, tapos mag-hatch kami ng mga. Natigil lang ngayon kasi tag-ulan nga. So, pero ngayon, since December, magde-December na, pabalik na ulit yung season. Sa ngayon, ang Bukid ni Tatay ay isa na ring farm business school at agritourism site. Matatagpuan din sa kanilang farm ang kainan sa HNP Bukid ni Tatay. Isang farm-to-table karinderya at dito natin ihahain ang mga lulutuin natin ngayong araw. So may mga nakuha lang akong taba. Unahin lang natin para magmantika. And of course, masama yung lasa doon sa ating igigisa. So for our curry, unahin ko muna yung pinaka-base ng ating magiging sauce, which is yung ating kamatis. So yung dahilan kung bakit ko siya kinakat ng mas malalaki is in-anticipate ko yung long cooking process na mangyayari. Gusto ko kasi by the time na maluto yung ating lamb, hindi naman totally na puree na yung ating kamatis. Gusto ko kita pa rin yung iba-ibang piraso for presentation purposes, and of course, gusto ko pag kumakain din ako yung medyo may kagat pa ng asin mula dun sa ating kamatis. And then, sunod na natin yung ating sibuyas. So yan na, nagbo-brown na yung ating lamb fat. And sama na rin natin yung ating karne sa sangkutsa.
Sunod lang natin yung ating luya. Depende sa inyo kung mas trip ninyo siya ng chunky. Pero kasi pag ganito, mas gusto ko siya ng grated din. And to finish off yung ating building of flavors na proseso, ilalagay na natin yung ating turmeric, yung ating cumin powder, and curry powder. Season lang natin ang salt and pepper. So habang nagsasama-sama yung flavors na nilagay natin, bibigyan lang natin to siguro more or less at least 1.5 hours. Tapos babalikan natin para ma-check kung kamusta na yung consistency ng ating karne. And of course, gusto natin tong matapos ng maraming sauce. Habang pinalalambot natin ang lamb curry, gawin naman natin ang kapares nito.